Biblia. Buksan po natin Acts chapter 20. Okay, let's open our Bible. Sige po. Acts chapter 20. So, ano yun? May nagtatatad yata ng yelo doon. May magiinom doon. Okay, Acts chapter 20, verse 24. Sige po. Ganda nung nangyari ng birthday ko ah. Una, umulan ng malakas. Tapos dumating yung din ng Meralco. Nasa 9,700. Tapos punta mo sa Bible site, nasabugan ako ng gulong. Pwede bang maniwala na ako sa malas? Hindi rin. Okay, verse 24. Nakita niyo na po? Okay, sabi po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ng Acts chapter 20 verse 24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." Amen? So we will study this morning, mga kapatid, ministry or ministry. Okay? Ministry or me, yung the word me, yung M-E. Tama? Or ministry. Ito ba ay ministry ng Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, o ito ay paglilingkod ko, o ito ay sa akin? Amen po ba, mga kapatid? Kasi maraming mga tao, as they serve the Lord, nakakalimutan nila na naglilingkod sila, hindi na sa Panginoon. Naglilingkod na sila dahil sa sarili nila. Amen po ba? So, ministry or me, ministry. Dahil po muna yung mag-pray. Panginoon, salamat po ng maraming ngayong umaga. Salamat po sa yung mga salita namin nabasa. Help us, Lord, this morning. Give us wisdom and understanding. Tulungan niyo po kami at maunawaan po namin as we tackle about this month, about as we emphasize what is ministry, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. Okay. So, ministry or ministry. Tama po ba, mga kapatid? Meron ng mini-stop eh. Alam niyo po yung mga alam niyo ibig sabihin ng mini-stop? Di ba merong 7-Eleven, merong Alphamart, merong mini-stop. Do you know what is the meaning of mini-stop? Yun yung mga nag-stop sa ministry. Hindi yung mga nag-stop sa ministry, mini-stop. Diba? So, ministry or ministry. Kasi po, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 24, kung ating babasahin, "But none of these things move me." Hindi ang mga bagay nito ang makakapagpaalis sa akin. Ano yung mga bagay na yon? Yung mga previous verses na siya po ay pupunta sa Jerusalem. Okay? Hindi niya alam kung anong mangyayari doon. Siya mamamatay na, papatay ng mga Hudyo. Okay, hindi niya alam kung anong mangyayari doon, pero sabi ng Bible, hindi ang mga bagay nito para hindi ako tumuloy. Hindi ang mga bagay nito para hindi ako ipangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga sabi niya, "But none of these things move me." Hindi ang mga bagay nito yung makakapagpatinag sa akin. At sabi ng Bible, this is the word here, "Neither count I my life dear," ano sabi diyan? "Unto myself." So I just want you to take note that the word, "Neither count I my life dear unto myself." Na sinasabi niya, hindi ko binibilang sa aking sarili. Ano pong sinasabi ni Pablo dito? Na ano bang bagay na nagagawa niya sa Panginoon, hindi niya binibilang na ganang kanya. Ano mang paglilingkod ang ginagawa ni Pablo, hindi niya binibilang na para sa sarili niya. Kaya nga, sabi niya, mga kapatid, na lagi, hindi sa akin, kundi ang Panginoon. Amen, mga kapatid? So, tandaan po natin, ministry or ministry, sapagkat maraming mga tao, maraming mananampalataya, and sometimes even leaders in the church, na habang tumatagal, sila'y naglilingkod, na para bang kanila na ang gawain ng Diyos, na para bang kanila na ang ministry, na para bang sila ang dahilan kung bakit pinagpala ng Diyos ang gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid?
At nais kong sabihin mga kapatid, that is the thing na dumating sa buhay ko na hindi ko hinayaan na panalangin sa Diyos na mangyari sa akin yung bagay na yun because my prayer to the Lord, anumang tagumpay ang maabot natin sa gawain, hindi tayo maitaas, kundi ang Panginoon. Amen. We're just an instrument by God, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Tama ko ba? Sometimes, maraming mga talento, pero lumalaki ang ulo, lumalaki ang puso, lumalaki yung buhay nila sa gawain ng Diyos. Sa madaling salita, maraming mga taong naglilingkod, pero nagiging mayabang sa gawain ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? As I said, minsan hindi lang po miyembro, minsan mga pastor din. Marami kami mga nakikilala, mga pastor, na parang mga porket nakasasakyan, nangahamak ng walang sasakyang pastor. Yung pag nag-usap-usap, pinag-usapan, anong sasakyan mo? Ayaw makipagkamay doon sa mga maliliit na pastor. Ayaw makipag-usap doon sa mga ordinaryong pastor na dapat sila pinagpala ng Diyos. Sila maging pagpapala, lalo na sa mga batang nagsisimula, mga walang resources sa gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Ako, yan ang panalangin ko sa church natin na lagi ako, madalas may mga kaibigan tayong pastor pumupunta rito. Hanggang kung ano pwede kong maibigay, kahit brief ko, ibibigay ko. Bakit? Mahal naman yun. Vince, ang brand na eh. Vince. Oh. Abes ba yan? Yung sa Atigdas. Tama? Pag meron mga pastor, minsan, yung may pumunta ng lamay din ng Pastor Carlo. Pastor Chris, nag-chat. So, kumusta? Ayos naman, sabi ko. Kaya mamaya gabi pupunta kami dyan. Sabi ko, magkikiramay kami. Pasensya na, naging busy sa mga ganito. Okay lang. Pastor, baka mayroong mga tracks. May mga Bible ka. Nagdanap ako. Dala-dala ko doon. Amen, mga kapatid. Dala-dala ko, bakit? That's the way na nagiging pagpapala tayo. Hanin natin yung mga yan. Amen po ba? Oo. Parang nga tayo dito, meron tayong mga resources na pwedeng magamit. Pastor Joseph, nung pumunta kami, nung nag-fellowship kami doon, nag-uusap kami, wala silang BBS materials. Tama-tama, bago umalis sa Cheryl, nag-ayos sila ni Mrs., nag-sort out sila, yung mga nating nagapitan, makompleto pa. Inipon namin, inipon ni Mrs., pinadala, ginamit nila. Tuwang-tuwa sila, that is yung first time nila sa church na mag-BBS na kumpleto. May tarpaulin, may mga lesson, may mga picture. Praise the Lord for that. Nakita niyo ba yung post nila, yung The Big Fish Bay? Yung first time nila, although nag-BBS sila, pero gumagawa na sila. Amen po ba mga kapatid? Alin natin yung mga yan. The point is this, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, sa ministry, kaya sabi ni Pablo dito, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko binibilang sa aking sarili. Amen po ba mga kapatid? Tandaan po natin, hindi tinitignan ng Diyos ang talento mo. Tama? Tinitignan niya yung puso mo. Hindi masama na magkaroon ng desire na maging part ng isang gawain, ng isang ministry sa church, pero importante mga kapatid na itama natin ang puso natin kapag tayo gagawa sa Panginoon. Amen po ba? Because ang Diyos mga kapatid, minsan mas gusto niyang ayusin muna yung buhay mo kaysa yung magagawa mo. Tama? Minsan kasi marami tayong pwedeng magawa sa Diyos pero hindi naman ayos ang buhay natin. Amen po ba mga kapatid? So yung mga gustong ipaalala ni Pablo dito, kung bakit sinabi niya that ang ministry ay sa Panginoon at hindi sa akin. Sabi niya, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko pinibilang na ganang akin. Tama po ba? Although pwede siyang maging hambog, pwede siyang magmalaki, at meron siyang may pagmamalaki sa gawain ng Panginoon. Pero kailanman, hindi ginawa ni Apostol Pablo yun. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Gusto ko maintindihan po natin, number one. Ano yung mga gustong ituro ni Pablo dito?
kung tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Number one, we must seek His face and not a place. We must seek His face and not a place. Amen? Tanda natin, huwag nating ilagay kaagad ang ating sarili sa ministry, sa pwesto na gusto mo o tingin mo ay babagay ka doon. Amen mga kapatid? Hindi porke bagay ka doon, pwede na. Hindi porke, mga kapatid, tingin mo ay para sa'yo ay sa'yo na. Amen mga kapatid? Tandaan po natin mga kapatid, mas unahin natin yung kalooban ng Diyos kaysa yung lugar na gagawin natin. Kasi darating ang araw, baka magsawa ka sa ginagawa mo. Baka darating ang araw, wala nang papalakpak sa'yo, hihinto ka na. Baka darating ang araw, wala nang taong manunod sa'yo, hindi ka nagagawa. Because sometimes what we want, mga kapatid, is just a position, it's just a place, and not a responsibility. Amen mga kapatid? Seek His face, not a place. Hanapin muna natin yung kalooban ng Panginoon. Hanapin muna natin yung mukha ng Diyos sa buhay natin. Amen? Panginoon, I want to serve you. Gusto ko, Panginoon, maglingkod sa iyo. Amen? Ipakita mo saan ako gagamitin. Ipakita mo, Panginoon, saan ako nararapat. Ipakita mo, Panginoon, kung saan ako pwedeng makaambak sa gawain ng Panginoon. Hindi po, okay, magaling ka sa ganito, dito na ako. Tandaan natin, hindi po lugar ang paglilingkod. Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan marami mga Kristiyanong madaling magsawa sa ministry. Tama po ba? Kasi ang hanap nila, posisyon. Kasi ang hanap nila, pwesto sa gawain ng Diyos. Kasi ang hanap nila, spotlight. Amen po ba? Paano kung dumating yung araw, wala nang susuporta sa iyo, maglilingkod ka pa rin ba? Paano kung dumating yung araw, wala nang papalakpak sa iyo, maglilingkod ka pa rin ba? Paano kung darating araw, wala nang nakatingin sa iyo, gagawin mo ba yung responsibility mo? Kaya minsan maraming mga Kristiyano, amen? Sala sa lamig, sala sa init. Alam niyo, hindi ganoon ang gawain ng Panginoon. Ang sabi ng awit kanina, di po ba? Maligaya maglingkod kay Jesus. Kahit na nag-iisa. Amen? Yes, nag-iisa ka kasi wala kang kasama, pero in reality, may kasama ka ang Diyos, kaya pwede ka pa rin maglingkod. Amen po ba mga kapatid? Seek His face and not a place. Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan gusto ng Diyos, mga kapatid, linisin muna niya yung motibo natin bago tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? So what is the purpose? Bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Last Sunday, mga kapatid, it is because simply, dapat mahal natin ang Panginoon. Tama po ba? Kasi kapag nawala na ang pag-ibig mo sa Diyos, mga kapatid, lahat ng bagay na gagawin mo, mawawalan ng kabuluhan. Tama? Dahil ang Diyos laging tumitingin sa puso natin. Number 2, obedience is who you are. Amen? Inaayos ng Diyos ang bawat sulong ng puso mo. Para sigurado siya na kapag nagkaroon ka ng gawain paglilingkod, mga kapatid, ay hindi ka magmamagaling, kundi siya ang itataas mo sa buhay mo. Amen po ba mga kapatid? Siya ang itataas mo sa buhay mo. Maraming mga Kristyano nagmamagaling sa ministry. Maraming mga taong pinapakita magaling sila. Pero ang totoo niyan, gusto nila silang itaas. Alam niyo, dapat sa ginagawa natin, Panginoon ang naitataas natin. Tama po ba mga kapatid? Nabanggit ko nga kanina, maraming mga Kristyano, even leaders, akala mo, because of them, kaya nagkaroon ng ganito, pinagpala ng Diyos, dumami ang mga miyembro. Thank the Lord for their lives, but it is not because of them, it is always because of God. Tama? Amen po ba?
na napakarami mga Kristiyano, even leaders, as I said, nakala mo pag malaki simbahan, sila nang pinagpala ng Diyos. At yung isang pastor ng Baptist nandun sa barong-barong ay hindi pinagpapala ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Bakit yung Diyos ko ba? Yung Diyos niya magkaiba? Tama? Amen po ba mga kapatid? Na nakalimutan ng iba, minsan iba-iba yung kaparaanan kung paano nagsimula yung mga lingkod ng Panginoon. Iba't iba yung mga background kung paano sila tinawag ng Diyos. Na merong isa, bago tinawag ng Diyos naging pastor, maganda yung buhay. Kaya nung nagsimula, may resources. Eh yung isa, hindi nag-aral, nagtatanim lang ng palay, tinawag ng Diyos, nagsimula, walang resources. Magkaiba lang isa ng background. Pero hindi ibig sabihin, it doesn't mean na ikay may resources, madali ka nakapagtayo, madali ka nakapag-build, at yun hindi, ikaw ang mas mapalad, ikaw yung mas tama, at ikaw yung mas magmamalaki. Alam nyo, hindi sukatan ang dami ng success ng ministry. Hindi sukatan ang big size ng church ang sukatan ng ministry. Hindi sukatan ang laki ng offering para sabing success ang ministry. Kung laki ng offering, hindi tayo success. Mapuputulan na nga tayo ng ilaw eh. Ano? Tama? Hindi sa pagkakaloob, hindi sa dami ng miyembro, hindi sa ganda ng building, para masabi, success ang isang ministry. Alam niyo kung anong success ng ministry, mga kapatid? Yung bawat individual ay lumalakad ng maayos sa harapan ng Diyos. That's the success of the ministry. Tama po ba mga kapatid? Yes, it is good thing to have a nice building. Amen? A good numbers of crowd, praise the Lord for that. But that is not the basis. Amen? Anong silbi ng maraming crowd, away-away naman, hindi naman lumalakad ng maayos sa Panginoon. Tama po ba? Buti pa yung lilibang nagsisimba doon sa bahay kuko, matapat sila, tama, nagpupuri ng totoo. Yun ang success ng ministry. Amen mga kapatid? Dahil sa Diyos, mas mahalaga ang buhay natin kung paano natin ipinamumuhay dito. Tama po ba? So obedience, mga kapatid, is who you are. Kung paano tayo sumunod sa gawain ng Diyos, pinapakita natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya the way we serve the Lord, ipakita natin na tama lagi yung motibo natin na naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Bakit ka nagsisimba? Sana tama yung motibo mo, bakit ka nag-church? Bakit ka nagpupuri? Sana tama yung motibo mo, bakit ka nagpupuri? Minsan, the problem is yung motibo natin. Magsisimba ako para sagutin ng Diyos yung prayer ko. Amen mga kapatid? Magsisimba ako para umayos naman yung pamilya. Ano to, rehab? Rehabilitation? Hindi po rehabilitation ng simbahan. Ito ay lugar ng pagsamba sa Panginoon, lugar ng pagpapasalamat, lugar ng pag-aaral ng salita ng Diyos, lugar ng pagbabalik ng mga bagay na nararapat sa Panginoon. Hindi ka magsisimba para sagutin ng Diyos yung prayer ko, para bumait naman yung anak ko. Hindi po ito rehabilitation. Ito yung lugar ng bawat Kristiyanong individual na nais sumamba sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Number 3, remain faithful even when no one is watching. Amen? Remain faithful even when no one is watching. Huwag tayo magtatapat kasi may nanonood sa atin. Huwag tayo magpapagamit kasi maraming nakatingin. Huwag tayo maglilingkod kasi in return, merong kapalit yan. Tama? Alam nyo, ang paglilingkod na nag-expect ng kapalit, hindi po paglilingkod yan, trabaho yan. Tama? Naglilingkod ka kasi mahal mo ang Diyos. Whether meron kapalit o wala, mahal mo ang Diyos, maglilingkod ka. Pero ang Diyos, sabi ng Bible, hindi naman niya kinakalimutan yung bawat paglilingkod mo. In the right time, the Lord will bless you in return.
Amen po ba? Tama, time will come, mga kapatid, kapag tama ang puso natin at tama ang pagsunod natin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Magtatapat tayo sa Kanya. Kahit walang nakakakita, gagawa ka. Kahit walang papalampak, gagawa ka. Kahit walang nag-appreciate sa'yo, gagawa ka. Because in your mind, malinaw sa'yo, ginagawa mo yan sa Diyos, hindi sa tao. Tama? Kasi kapag namali yung mindset natin, kung bakit tayo naglilingkod para lang appreciation ng tao, kapatid, masasaktan lang tayo balang araw. Paano kung wala nang mag-appreciate sa'yo? Paano kung wala nang nakatingin sa'yo? Wala nang magsasabi sa'yo sa bawat ginagawa mo? Amen po ba mga kapatid? Kaya po, sabi ni Pablo, mga kapatid, remain faithful even when no one is watching. That even Apostle Paul, he was in the prison na walang nanonood, mag-isa lang siya. Mga kapatid, siya'y nananatiling tapat sa Panginoon. Amen? Na hindi lang kapag walang nanonood, kundi kapag minsan, ano man yung, alam nyo, listen to this, huwag nating idepende yung katapatan natin sa Panginoon, mga kapatid, sa kabila ng kung anong nangyayari sa buhay natin. Na kapag okay ang buhay mo, magtatapat ka. Pag may problema, hindi ka magtatapat. Kapag sagana ka, magtatapat ka. Kapag may pinagdadaanan ka, lalayo ka muna. Mga kapatid, meron maraming mga Kristiyanong baga sa laro ng basketball, di ba? Time out. Maraming Kristiyanong gusto lagi time out muna sa ministry. Time out muna ako sa ganito, ayusin mo na yung buhay ko. Time out muna, tsaka na lang. Time out muna. Ganun ba yung klase ng katapatan natin sa Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Amen. Alam niyo, kapag okay ang buhay natin, magtapat tayo. Kung hindi man okay, magtapat pa rin tayo. Amen. Tama po ba mga kapatid? Sabi si Apostol Pablo, kahit nasa bilangguan, mamamatay na siya. Tama? Pupugutan siya ng ulo. Nagtatapat pa rin siya sa Panginoon. Tama? Amen po ba mga kapatid? Tanong kita, kailan mo gusto magtapat? Pag malapit ka ng mamatay? Pag may malubang sakit ka na? Good to be a faithful in that kind of situation. Pero di ba mas maganda magtapat na malakas ka pa? Amen mga kapatid? Tama po ba? Di ba mas maganda magtapat na wala ka pang nararamdaman sa katawan mo? Tama? Ba'y pagtapat na natin sa Panginoon? Amen? So remain faithful even when no one is watching because it's clearly malinaw sa iyong buhay. Gagawa ka, magtatapat ka, kahit walang nanonood kasi yan ay para sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Yan ay para sa Panginoon. Amen? And the next thing mga kapatid, He prepares your heart first than Him. Kapag nasa ministry ka, mga kapatid, at ang Panginoon yung nasa puso mo, listen to this, gusto ihanda ng Diyos yung puso mo bago yung kamay mo. Tama? Dahil kapag ayos ang puso mo sa ministry, magiging ayos ang gagawa ng kamay mo. Tama po ba? Pero kapag hindi tama ang puso mo, at kahit maayos ang gagawin ng kamay mo sa harapan ng Diyos, mali pa din. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ulitin ko kapag tama ang puso mo, magiging tama ang gagawin ng mga kamay mo. Pero kapag hindi tama ang puso mo, at kahit tama, tingin mo ang ginagawa ng kamay mo sa harapan ng Diyos, mali pa din. Because God is always looking sa puso ng tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya po lagi ko sinasabi mga kapatid, in the ministry, lagi nating i-ready ang puso natin kaysa yung bago yung talent natin.
Bago yung gagawin natin. Bago yung magagawa natin. Unahin natin iayos yung puso natin. Pwede tayong umawit dito, magandang boses, na hindi tamang puso. Pwede kang makapagbigay ng malaki, ng hindi tamang puso. Pwede kang mag-involve sa ministry ng kahit ano, ng hindi tamang puso. But you're just wasting your time. Bakit? In the sight of God, the Lord is always depending the condition of your heart than your hand. Pagpapalayan ka ng Diyos kapag tama yung puso mo. Amen mga kapatid? So kailangan i-prepare natin lagi yung puso muna natin bago yung kamay. Every time we go to church, i-prepare muna natin yung puso natin bago yung susuotin. Walang kwenta yung dress na yan, yung barong na yan, kung mali naman ang puso. Yes, harapan ng tao, ma-appreciate. Amen mga kapatid? Ang ganda mo naman yan. Bait naman. Bait mo naman ha. Huwag naman sana kunin ka na niloko ko yung santay mo. Ba? Pogi mo naman ha. Tama? Pwede maganda tayo sa panlabas ng tao. Pero ang puso natin ay hindi tama, nakikita ng Diyos siya. Kaya sana every time na pupunta tayo sa church, pinakaunang ayusin natin yung puso natin. Tama? So that bawat paglilingkod, bawat pagsamba, bawat pag-awit, bawat gagawin natin, tinatanggap ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So unahin natin yung puso natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko to binibilang sa aking sarili. Anumang achievement ko sa ministry, hindi ako, kundi ang Panginoon. Amen? Marami ng pagkakataon, yung buhay ko, sabi ni Pablo, ay dumating sa punto na pwede nang mapahamak sa bawat missionary journey niya. Pero ginawa niya lahat ng mga bagay na yun. And every time na nagagawa niya sa buhay niya, Diyos ang itinataas niya. Pinapangalan niya, hindi sarili niya, ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? And listen to this lastly. Ano sabi ni Pablo dyan? So that I might finish my course with joy. Gusto mo, imay-himay natin. Sa verse 24. Sabi niya, but none of these things move me. Tama? Last point natin, mga kapatid, your job is to be faithful until the end. Tama? Kailan ka magtatapat? Pag 50, tapos pag 50, hindi na. Magtapat tayo hanggang nabubuhay tayo. Hanggang kuhanin tayo ng Panginoon o ng kamatayan, manatili tayong matapat. Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo, but none of these things move me. Hindi ang mga bagay na ito ang makakapagpaalis sa akin. Ano yung mga bagay na yon? Sa mga previous verses, makikita natin, una, kapatid, yung mga tao, people, diba? Problem. Ang sabi ng Bible in verse 19, ano sabi diyan? Serving the Lord. Ano sabi? With all humility of mind. And I just want you to understand, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, napakahalaga ng pagpapakumbaba. Tama? Kung lumalaki ang ministry, praise the Lord, huwag lalaki ang ulo. Kung lumalago ka, praise the Lord, huwag lalaki ang ulo mo. Kung pinagpapala ka, praise the Lord, huwag lalaki ang ulo mo. Ano mang mga bagay na dumarating sa amin, sa atin mga kapatid, let us serve the Lord with all humility of mind. Lagi magpakumbaba. Pinagpala ka, magpakumbaba ka, huwag ka maging mayabang. Amen mga kapatid, ano mang mga achievement mo sa buhay, magpakumbaba ka, huwag mong ipagmalaki. Dahil lahat ng mga bagay na yan, in a moment, pwedeng alisin ulit ng Diyos. Para turuan tayo ng Diyos na wala tayong dapat ipagmalaki sa kanyang harapan. Amen po mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dyan, serving the Lord with all humility of mind. Ano sabi? And with, ano sabi sa verse 19? And with, ano sabi? Ha? Many cares. Kasi sa ministry, mga kapatid, hindi po madali. Walang pastor ang magsasabing madali sa ministry.
subukan niyo sabihin madali ang ministry, magpalit tayo ng pwesto. Di ba? Hindi madali ang gawain ng Diyos. Hindi ito katulad ng isang trabaho na pag nagsawa ka, pwede ka na umalis. Isang paaralan na kapag ayaw mo na mag-aral, pwede ka na mag-drop out. Tama? Amen mga kapatid? Sabi naman, and with many tears. Sabi naman, maraming magsabi, hindi, madali. Anong madali? Ang gawain ng Panginoon, hindi po madali. Walang madali sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Madali bang magpastor? Tanong kayo, madali ba? Ha? Hindi naman madali ah. Kung kayo pangalan, iba-iba ng mga ugali. Kailangan ko pagsama lahat. Diba? Pag pogi ka, kailangan maging pogi ako. Pag pangit ka, kailangan kami pogi pa din ako. Hindi. Kaya pagsama lahat. In spite of our differences. Tama? Kailangan matutunan natin ang Panginoon ang nagiging una sa buhay natin. Tama po ba mga kapatid? Sabi naman, and with many tears. Nakakalungkot lang, yes, in the ministry, in the reality, and the realization, sometimes there are some pastors, as I said, umaalis sa ministry. Not because hindi nila mahal ang Diyos, mahal nila ang Panginoon. Pero minsan hindi nila kaya yung pressure sa ministry. Minsan pressure sa pamilya, sa mga pangangailangan. Amen mga kapatid? Tapos nandiyan pa yung mga miyembrong hindi marunong mag-support sa pastor. Okay, minsan, may mga point na maunawaan mo sila. Kung bakit umaalis at napipilitan yung iba maghanap buhay, magtrabaho, na kailangan sustentuhan, lalo na kung may pamilya, kapag kalooban naman ng Diyos, hindi pwedeng gutumin ng pamilya. Tama? Amen po ba mga kapatid? Pero kung sana may mga miyembro nagsusupport sa pastor para maging balanse na hindi nagugutom ang pamilya at hindi napapabayan ng ministry, praise the Lord for that. Amen mga kapatid? Tama po ba? Sabi na, in many tears. Hindi po madali sa ministry. Ano po sabi? And temptations. Kapag subukan. Tama? Sa buhay, sa gawain ng Panginoon. Ano sabi diyan? Which befell me by the laying in wait of the Jews. Pero sabi niya, doon sa verse 24, verse 22, ano sabi niya, and now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Diba? Sabi niya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon sa Jerusalem. Pero ang alam ko lang, kasama kong banal na Espiritu, tama? At gagampanin ko kung ano yung panawagan ng Diyos sa akin. Kaya sabi niya sa verse 24, kung bakit niya sinabi, but none of these things, ano sabi niya? Move me. Amen? Ano sabi niya? Neither count I my life dear unto myself, at hindi ko ibibilang sa ganang akin ang mga bagay nito. And look at the word. So that, ano sabi? I might finish with course, with joy, and the ministry which I have received. Amen mga kapatid? Nasabi ng Bible, upang matapos ko ng merong kagalakan yung ministry na ibinigay sa akin ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Alam nyo, minsan dumarating sa punto, marami ng mga Kristiyanong nawawala na yung kagalakan sa ministry. Tama? Dumarating sa punto na para bang nagiging routine na lang ang pagsisimba ng buhay nila. Dumarating na lang sa punto na nagiging normal na lang o routine na lang yung paglilingkod nila sa Panginoon. Aaten, uuwi. Pag naisipan, mag-i-involve. Nawawala na yung kagalakan. Amen mga kapatid? May I ask you, it is a same feeling ba na kapag nagtatrabaho ka, nawawala ba yung kagalakan mo sa trabaho? Di ba minsan pag nagtatrabaho tayo, masaya tayo. Papasok tayo sa school, excited tayo. Tama? Nandan yung kagalakan. Kahit mahirap sa trabaho, gagawa kasi may kagalakan.
Kahit mahirap ang pagre-review, mahirap yung test, mag-exam, pagsusunod kilay, kasi gusto pumasa, masaya. Kahit umuulan, sige, pasok lang, walang problema, ayaw absent. Bakit pagdating sa ministry, sa gawain ng Panginoon, ang daming dahilan? Naambon pa lang, di ba naman umuulan? Kumulo lang po yan, kumukulog na. You see? Amen mga kapatid? Alam nyo kung sino dapat na nakikitaan sa atin mga kapatid, na dapat masaya tayo sa gawain ng Diyos. Tayo mga mananampalataya. Amen po ba? Na tayo mga anak ng Diyos, because that is our job, is to be faithful. Kahit may problema, we will stay faithful. Kahit may mga pangangailangan, we will stay faithful to the Lord. Kahit may mga pinagdadaanan, we will stay faithful to the Lord. Kahit may mga bagyo sa buhay, we will stay faithful to God. Because alam natin, masaya tayong naglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam natin mga kapatid, yung Diyos sa pinaglilingkuran natin ay buhay. Tama po ba mga kapatid? Your job is to be faithful. Amen? Until the end. Hanggang dumating yung Panginoon, hanggang dumating yung kamatayan. Tama? Eh sabi ni Bible dyan, so that I might finish my course with joy and the ministry. Kaya nga nung si Apostol Pablo, kahit nasa kulungan, ano sabi niya? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Hindi nawawala yung kagalakan niya because the source of his joy is in the Lord. Tama? Yan yung wag na wag ninyong aalisin. Wag yan na wag yan. Yan yung wag na wag ninyong hayang manakaw ng mundong ito. Yan yung wag na wag ninyong hayang mawala sa buhay ninyo yung kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Mas kapag nawala na yung kagalakan na yan, yan yung unti-unti, patay sa iyong spiritual na buhay. Unti-unti, makikita mo yung buhay mo, nawawalan ka na ng gana sa mga bagay ng Panginoon. Diyan ayaw mo na magsimba, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na magbasa ng Bible, ayaw mo na mag-involve sa ng gawain. Nawawala na yung kagalakan eh. Amen po ba mga kapatid? Yan yung babantayan ninyo. Yan, ang kaligtasan hindi nawawala, pero yung kagalakan pwedeng mawala. At mapalitan ng mga bagay dito sa mundo. Kaya minsan makikita ninyo pagdating sa mga bagay ng mundo, doon tayo masaya. Excited tayo sa mga ibang mga bagay. Pero sa pagdating sa gawain ng Diyos, para bang nawawala na yung gana natin. Tapos gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo dyan, that I might finish, the word finish. Our job is to be faithful until the end. Amen? Kailangan tapusin natin kung ano yung inumpisahan natin. Tapusin natin ano yung iniatang ng Diyos sa atin. Kung ano yung binigay ng Diyos na ministry mo, tapusin mo hanggang dumating ang Panginoon. Kung ano yung paglilingkod na ibinigay ng Diyos sa'yo, tapusin mo hanggang dumating ang Panginoon. Kahit may problema, kahit walang pera, kahit may pinagdadaanan, tuloy lang! Kasi yung pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Amen mga kapatid? That's why, again, ang sabi ng Bible dito, and the ministry, anong sunod? Which, ano sabi? Which I have received of the Lord Jesus. Tanongin ko po kayo. Ano sabi ni Pablo? Sino ang nagbigay sa kanya ng ministry? Ang Panginoon, malinaw, ang nagbigay kay Pablo ng ministry. Bakit magmamayabang ang tao sa ministry na hindi naman sa kanya? Bakit magmamayabang tayo na hindi naman sa atin ang gawain ng Panginoon? Bakit marami mga tao nagmamalaki na hindi naman sa kanila yon? Yun ay sabi ng Bible ni Pablo Macotet, at ang ministry na natanggap ko sa Panginoon. So therefore, mga kapatid, without the Lord, there is no ministry that was given to us. Amen po ba? Pag binigyan ka ng ministry ng Diyos, pasalamat ka. Pangalawa, pahalagahan mo. Pangatlo, payamanin mo.
Pang-apat, itaas mo ang Panginoon dyan at hindi ikaw. Amen po mga kapatid? Kaya po, ang tanong, ministry or ministry? Kasi po, maraming mga taong lumalaki ang ministry. Pinagpapala ang ministry. Pero hindi na ang Diyos ang naitataas sa sarili na nila. Sabi ni Pablo, tinanggap ko lang ang ministry. Alam niyo, ang ministry ito, hindi naman ito sa atin. Pinagkatiwala lang ito ng Diyos sa atin. At magpasalamat tayo, tayo ang kinakasangkapan ng Diyos. Amen mga kapatid? Naitaguyod itong ministry ito. At privilege yun na tayo ay gamitin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Kaya ang ministry kung pinagkatiwala ng Diyos ito sa atin, mga kapatid, wala ni isa sa atin ang magmamayabang dito. Amen po ba? Tama po ba mga kapatid? Yan ang panalangin natin sa Panginoon. Lagi tinuturo ko yan ang panalangin ko sa Panginoon na hindi tayo ang maitaas sa lugar po ito, kundi ang Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya bilang miyembro, again, ang ministry hindi ito sa atin, sa Panginoon. Palagahan natin. Protektahan natin. Yakapin natin. I-cherish natin. Pagyamanin natin. Palaguin natin ng sama-sama. Amen mga kapatid? Dahil ang gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan ay isang malaking karangalan. Sino ka-deserve mo ba na gamitin ng Panginoon? Karapat-dapat ba tayo na gamitin ng Panginoon? Aba, hindi po. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoon kaysa sa atin na mas magaling, matalino, o anuman. Pero hindi ginamit ng Panginoon. Tayo ang ginagamit ng Panginoon. Amen po ba? Nasabi ni Pablo, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Amen? Until the end. Dapat hindi nawawala yung joy na paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi kapag nawala yung joy na yan, mga kapatid, yan ang papatay sa atin sa gawain ng Panginoon. Mawawalan tayong gana sa ministry. Amen po ba? Mawawalan tayo ng gana sa mga ginagawa natin. Kaya kami, yung prayer namin lagi sa Panginoon. Na minsan kahit nakakapagod, pero ang prayer namin huwag alisin yung katuwaan kasi yan yung nagmo-motivate sa amin para kahit kami lang. Kahit walang masyadong nag-involve marahil sa soul winning o anuman, gumawa pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Sabi na ako kanina, kahit nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel. Ano sabi po dyan? Of the grace of God. Nakita ninyo mga kapatid? To testify the gospel of the grace of God. Ito pong gusto kong iwan po sa inyo. Ang ministry hindi po madali. Sinungaling ako, sasabihin kong madali lang yan. Ang ministry, maraming pwedeng kaharapin. Tama? Hindi na pwedeng sabihin, hindi puro saya ang ministry. Walang ministry na puro saya. Tama? Pero ano mga bagay na dumarating sa ministry? Ito sabi ng Bible sa uli. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid? Sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, ngayong umaga, sa ministry, magpatuloy ka lang. Maglingkod ka lang. Magpagamit ka lang. Mag-involve ka lang. At gawin mo yan, hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Mahalin mo ang Panginoon na higit hanggang sa huli. Dahil darating ang araw, haharap tayo lahat sa Kanya, magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Tayo kung lahat ay tumayo, at tayo manalangin. Pray. Dakilan namin Diyos na banal at makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming po salamat sa salita po ninyo na amin pong napakinggan, Panginoon, patungkol po sa ministry. Nakakalungkot mang isipin, maraming mga tao na nakala nilang ministry sa kanila. Nagiging mayabang, nagiging mapagmalaki. Pero nakalimutan nilang ministry. Hindi dahil sa kanila,
at hindi ito sa kanila, kundi ito'y biyaya lang ng Diyos na pinagkatiwala. Panginoon, panalangin ko po ngayong umaga na laging maging malinaw po sa amin ang ministry ito, hindi po sa amin, kundi sa inyo. That's why, anong mga achievement, maybe, ng gawain ito, hindi po sa amin, kundi kay kung maluwa natin. Kaya Panginoon, dalangin ko ngayong umaga, nakatagpuin po ng mga anak. Habang ating mga ulo, nakatungo, mga mata, nakapikit, kumusta po ang puso natin, lalo na sa gawain ng Diyos? Andyan pa ba yung kagalakan? Andyan pa ba yung init na maglingkod, na mahalin ang gawain ng Panginoon? O ba bang nagiging routine na lang, na minsan, kung kailan natin naisipan, na minsan, kung kailan natin gusto, minsan, marami nakakakita. But the Bible says, hanapin natin yung mukha ng Diyos and not a place. Not a place to shine, but a place to serve. Para maglingkod sa Panginoon. Maraming umaga, ang salita ng Diyos ay naging pagpapala sa iyo. At nais mong lumapit sa unahan at mag-commit sa Panginoon. Marami tayong pagkukulang sa ministry. Marami tayong mga pagkukulang sa gawain ng Diyos, sa patambiyaya ng Diyos for us to start again, for us to serve Him, magsimula ulit, at magtapat sa Kanya. Meron po ba? Dito po sa unahan? Karangalan po sa atin na maglingkod sa Diyos. Karangalan sa atin na pasalamatan ng Diyos. At karangalan sa atin na tayo ay ginagamit ng Panginoon sa Kanyang gawain. Magtapat ka lang, magtapat ka lang. Sira naman. Ang bagay na nais mong ilapit sa Panginoon ngayong umaga, ilapit mo. Ang Diyos ay naghihintay, ang Diyos ay nagikinig. You can pray, you can ask, you can kneel, you can talk to God, at humingi ng tulong. Maraming may mga pagkukulang ka sa gawain ng Diyos, humingi ka ng tulong. Ang Diyos ay nandyan para samahan ka, muli kang gamitin ng Panginoon. Sa kabila ng ating mga ginagawa sa buhay, maraming nawawalan tayo ng panahon sa Diyos. God is always good, at nais na lagi tayong samahan. Muli, gamitin. Alam nyo, sabi ni Pablo, but none of these things move me. Sana, huwag nating hayaan mawala tayo sa ministry ng dahil sa tao. Kundi, ang Diyos ang naglagay sa atin, nagbigay ng ministry. Mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Na itong ministry ito na binigay ng Diyos, hindi ko po ito ministry, ha? Hindi rin natin ito ministry. Lahat po tayo ay kasangkapan lang ng Diyos para itaguyod ang gawain niya sa lugar po ito. At itaas ang kanyang dakilang pangalan sa lugar po ito. At hindi po ang pangalan ko o pangalan ng ninuman po sa atin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Na lagi maging malinaw sa amin ang ministry ay paglilingkod. Maging malinaw po sa amin ang ministry ay galing sa inyo. Yakapin namin, mahalin namin, palagawin namin, pagyamanin namin hanggang dumating kayo, Panginoon. Salamat po. Bigyan kami lagi ng kalakasan lagi sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated.